Belize Axe Murder House. Isang gabi noong June 9, 1912, naganap ang isa sa mga pinaka-nakakasuklam na krimen. 110 taon nang nakalipas, matapos ang napakaraming investigasyon, hearings, at trials. Ang Belize Axe Murder House. Ang bahay na ito ay nakalagay sa Belize, Iowa. Napakatahimik naman daw dito sa neighborhood nila dito. Pero nagbago ang lahat ng yan noong June 9, 1912. Natagpuan ang katawan ni Josiah at Sarah Moore. 4 na mga bata at 2 mga bata pa na bumibisita lang. 8 katawan. Ayon daw sa mga reports, bago nangyari itong krimen na ta, ay galing pa raw yung buong pamilya nila sa isang Presbyterian church. Axe ang pinampatay sa kanila, kaya na axe murderer. Sabi ng mga kapitbahay, ito yung weird na part na niwala daw silang narinig na nagsisigaw. Kaya ang sinasabi nila, baka pinag-isipan ta. Baka biligyan ng pampatulog, baka may ginawa. Nahanap daw yung katawan ng pamilya. Nung itong si Josiah, hindi siya sumasagot doon sa clerk niya sa trabaho. Itong clerk nagtanong na sa mga kapitbahay, sa mga pamilya, hindi daw sumasagot. Hanggang sa tinanong niya na yung kapitbahay, isa sa mga kapitbahay nila yung pumasok para tignan kung ano yung nangyayari. At ito bawat kwarto may patay. Lahat ng palipot ng bahay, mayroong bangkay, mayroong dugo. Sabi pa sa report, ito yung ginamit na salita. Somebody was murdered in every city. Single bed. Ito ngayon yung murderer natin, meron siya iniwan. Hindi siya nahanap, pero nag-iwan siya ng clue. Sa tabi daw yung axe niya, pagkatapos niyang gamitin, iniwan niya yung axe Pagkatapos nun, meron daw yung 4 pounds ng pin. Piraso ng bacon sa tabi ng axe. Sabi ng mga pulis. Maghanap daw ng mga piraso ng tela itong murderer natin. Si axe murderer. Hanap siya ng mga tela, tapos lahat ng mga salamin. Tinakpan niya. Ito pa yung sinasabi ng mga tao, may sapian ba na nangyayari? May paranormal ba na nagaganap? Yan yung mga conspiracy theories na binibigay ng mga tao. Sa mga naging suspects nila. Ito yung pinaka-curious. Yung suspect nila, si Reverend Lynn George Jacqueline Kelly. Bakit siya naging suspect? Kinaumagahan daw itong si Reverend. Sumakay ng tren, papaalis. At yung mga pasahero daw sa tren na yon. Sinabihan niya, merong 8 kaluluha na pinatay sa Belize. Sa mga kama nila, ang ano ngayon dito, kaya napapatanong yung mga tao. Kasi paano niya nalaman? At the time, hindi pa nakahanap. Bakit umaga pa lang? Alam na alam niya na. At bakit niya sinabi sa mga tao? Yan ang dahilan kung bakit siya yung suspect. However, na-acquit siya. Ibig sabihin, hindi siya guilty. A few months later daw, sabi ng mga polis. Itong reverend natin, nag-sign ng confession. Sabi niya, kinausap raw siya ng Diyos. At sinabi sa kanya, suffer the children to come unto me. Sa Tagalog, roughly, parang pahirapan mo na sila. Para mapunta na sila sa akin. Parang ganun. Na-acquit ulit sa pangalawang pagkakataon. Itong si Reverend Kelly. At hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung sino ba yung axe murderer ngayon. Follow for more horror stories.